mantakin nyo, ito pa lang si Erwin Tulfo, kaya pilit na pinipigilan po niya na muli pong mabuksan ang investigasyon po sa flood control. Dahil hindi lamang na siya po ay tumatanggap umano ng mali-malita, mahilig din pala sa laman ang tao na ito. Talagang magkapatid nga itong Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. Kaya pala ay talagang base na rin po sa kanyang mga pinalabas po na pahayag na wag na pong pag-usapan pa ang flood control. Kaya pala. So ito po, panoorin natin ang pahayag po ni Attorney Baligod at sa kanya pong mga kasama na mga Fred Eaton soldiers. Dito, malalaman po natin kung ano ba ang kinakatakutan nitong si Erwin Tulfo o si Ben Galo. Attorney Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae. Yeah, nako. Pagpipilian niya, Sabi, yung hindi niya ang nagustuhan, hilig bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, Wow. minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Ako, Your Honor. yan na. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. So yan na po mga kababayan. Kaya pala ay talagang ayaw ni Erwin Tulfo o Ben Dalo na muling buksan ito pong usaping flood control anomaly. Dahil nga tumatanggap pa base na nga dito sa pahayag ng mga ex-soldiers na tumatanggap din ng mali-malita itong si Erwin Tulfo nung siya po ay isa pang congressman, mga kababayan. At mahilig pala talaga sa laman, no? Biruin mo, hindi lang po isang bisis, dalawang bisis. Maraming bisis po na siya ay hinatiran po ng mga babae at pumipili pa. Yung hindi makuha, walang problema, may tip naman. Oh, di ba? Saan ka pa dyan? Para sa akin po, mga kababayan, wala pong problema kahit ilang babae pa ang dalhin niya para siya po ay maligaya. Wala pong problema yan. Dahil sabi pa nga ng kapatid niya, ang Simon Tulfo, na ang kapatid niya ay lalaki. Doon po siya magtataka o magugulat kung lalaki ang dinadala po ng kanya pong kapatid. Tama naman po. Tama po yan. Siyempre, lalaki tayo. Pero lamang, kung gumagawa ka ng ganyang gawain, dapat wag mo gamitin ang pera po ng bayan. Pinaghirapan po ng mamamayang Pilipino yan. Ikaw, magpakasaya ka lang gamit ang pera na ninakaw po. Diba? So, grabe po pala itong tao na ito. Sayang. Sayang ang napakaganda po nilang mga pangalan dati na tinitingala ng mga mamamayang Pilipino dahil nga sa katapangan po nilang ipagtanggol ang mga naaapi. Kaya nga sila ay nandyan po sa Senado. Alos dalawa na nga sila dyan. Muntik pa gang maging tatlo, ano? Kung nakrusot pa itong si Ben Tulfo. Pero yun pala, pagka nandyan na, kung ano po ang kanilang ginagawa dati na pagtuligsa sa mga politiko o mga opisyal sa gobyerno na mga nagnanakaw o umaabuso sa kapangyarihan, ay ganon din po ang ginawa po nila, mga kababayan. Grabe, napakasaklap. Napakasaklap po ang ganito pong klase na mga senador. Imbis ay tulungan po nila ang ating bayan para maahon sa kahirapan, pero mas lalo pa nilang nilugmok sa kahirapan. Yun pala ang talaga nilang hangarin. Kaya ay gumawa po sila ng mga maganda kunong gawain nung hindi pa sila naging mga senador. Pero panlilin lang pala ang lahat, mga kababayan. Dahil ayan na po. Dito po tayo magtaka. Bakit ay takot po sila na muli pong pag-usapan ng blood control, yung anomaly. Na mayroon naman pong mga lumalabas na mga witnesses, at hindi lamang po biro itong mga witnesses na ito dahil sila po mismo ang mga naghahatid noong mga nasabi pong mga mali-malitang pera
at alam po nila kung sino-sino po yung mga tao na kailang hinahatiran. Yun pala, dahil meron po silang mga tinatago, natakot po sila na mailantad. Pero ngayon nga, ayan na. Alam po natin na itong pagdinig nitong Blue Ribbon Committee sa susunod, baka hindi na po ito mangyayari. Dahil talagang haharangin po nila ito. Inagaw na nga nila yung Senate President. O di ba? Dahil gusto nila na sila yung mag-arrange. Sila dapat ang masusunod yan po sa Senado. Dahil talagang gusto nila na itong flood control anomaly ay hindi na po mapapag-usapan pa. Grabe mga kabayan ang ginawa nitong mga ulupong na ito nandyan po sa Senado. Sabi ko nga, wala pong problema kahit mag-ano pa sila, ano pang gawin po nila, kahit na ay pumunta pa sila sa iba't ibang bansa at doon sila maglaro para sila ay lumigaya. Tikman nila ang lahat po ng mga klase po ng mga babae. Pero basta pira lamang po nila ang kanilang gagamitin. Huwag po nilang gamitin ang pira ng bayan. Wala po tayong against dyan sa pambabae po nila. Dahil problema po nila yan. Problema po sa kanilang pamilya po yan kung sakali po na pumalag ang kanila pong mga asawa. Pero, yun nga, ay pera po ng bayan ang ginagamit. Yun ang masaklap dyan. O kayo mga kababayan, ano po inyong mga masasabi dito? Lalong-lalo na po sa mga patuloy pa na sumusuporta po dito po sa Tulfo Brothers na ito. Sabagay, ito ay aligasyon pa naman. So kung gusto nila na malinis talaga ang kanilang pangalan at itong mga sinasabi po ng mga ex-soldiers ay hindi totoo, eh dapat sila mismo ang mag-open na ituloy po itong investigasyon na ito para lumabas ang katotohanan. Kung sakali man na talagang malinis po sila. O di ba, mga kababayan? Ganun lamang po kasimple ang dapat po na gawin. Dahil sa ngayon po, kung pilit po nila yan na pagtakpan, eh talagang hindi po maalis sa ating isipan yan na talagang ginawa po nila yung pong mga lumalabas po ngayon dito po sa hearing na ito sa Blue Ribbon Committee. At talagang sila po ay kasama sa mga nagnanakaw po ng pera sa bayan. So, ayan lamang po ng mga kabayan. Ang atin pong pinaglaban po dito ay para namang po ito sa hustisya po sa ating pong bayan na sa ngayon nga po ay grabe na po. Lugmok na po. Na sana po yung mga iba dyan na hindi pa po nagising, isipin po ninyo ang kinabukasan po ng inyong mga anak. Kahit na huwag na ninyong isipin ang kinabukasan ninyo. Lalong-lalo na po sa katulad natin na mga matatanda na. Doon na lang po sa ating mga anak, magiging apo. Isipin po natin mabuti. Dahil hindi na po biro itong mga nangyayari ngayon. Wala namang mawawala nitong mga senador na ito kung susuportahan po nila itong ginawa po na pag-imbestiga at lahat po ng mga nasa sangkot po dito na hindi pa nakadalo ngayon, eh padaluhin na po lahat.
para malaman po talaga at lalabas ang katotohanan. Kung talagang malinis po sila, hindi po sila dapat matatakot. Gusto nila na maging maayos po ang ating bansa. Diba? Yun po ang sabi po nila. Na ang ginagawa po nila ay para po sa bayan. So dapat ay magsuporta po sila sa investigasyon na ito. Kung talagang para sa bayan ang kanila pong hangarin. Yun lamang po mga kabayan. At maraming salamat At sa inyo pong lahat dyan, palagi lamang pong mag-iingat saan man tayo naroon. At see you po sa next video ko.